nakaka-influensya sa'yo? Sino-sino yung lima? Yung lagi mong kasama, yung lagi mong pinapakinggan. Sino yan? Baka nanonood ka ng mga vlog ng mga tao na hindi naman related sa buhay mo at ikaw na-attract mo sila. Bakit? Sila yung lagi mong pinapakinggan, pinapanood. Ano pa? Baka nanonood ka ng balita hanggang ngayon. Ano laman ng balita? Binaha, binatay, binahasa. Puro negative. Diba? Number 3, baka yung kasama mo sa bahay. Baka yung kasama mo sa bahay, walang ginawa kundi magdabog kasi kulang pera. Kulang pera niya, budget niya, dabog, reklamo. Baka ganun. Number 4, sino yung lagi mong kasama? Pag yung lagi mong kasama walang pera, malamang ikaw wala rin pera. Number 5, sarili mo. Pakinggan mo sarili mo. Yan ang number 1 na makakatulong or magiging kalaban mo sa pag-asenso. Bakit magiging kalaban? Ulitin ko yung sarili mo, baka lagi mong pinapakinggan yan. Lagi mong pinapakinggan yung sarili mo. Ibig sabihin, kung ano yung lagi mong iniisip, kung ano yung lagi mong binibigkas, kung ano yung lagi mong nararamdaman, yun ulit ang mangyayari sa'yo sa future mo. Future day, week, month, o year. Diba? Walang nagkataon lang na dinala ka dito. Kasi nga, ulitin ko, may taong nanalangin para sa'yo. Magbago buhay mo. Umasenso ka o makawala ka dun sa kung ano man financial situation mo ngayon. Kung hindi man ikaw yung nanalangin dati, pwedeng magulang mo nanalangin para sa'yo. Lord, huwag mo kong papabayaan ng anak ko. Lord, tulungan mo yung anak ko. Kung nasan na yung magulang mo, kung malayo sila ngayon, baka nananalangin sila para sa'yo. Hindi mo lang alam. O baka yung anak mo, kung may anak ka, baka yung anak mo o kapatid mo, Lord, sana si Kuya. Huwag mo pabayaan sa Manila si Kuya. Kaya, baka tinuruan mo, manalangin yung anak mo, sabi ng anak mo, Papa Jesus, sana po yumaman na kami. Papa, ang ganda ng kotse nila, ang ganda ng car. Ikaw naman, hindi mo, binabaliwala mo kasi bakit? Hindi ka naniniwala na kaya mong bumili ng kotse. Mahalaga yung laman ng utak mo. Yung laman ng utak mo. Yan ang lagi mong pinapakinggan. Diba? Ano ba laman ng utak mo? Dapat ikaw mismo naniniwala ka sa sarili mo. Dahil hindi aasenso ang tao na laging nakatingin sa kakulangan niya. Ilan ang kamay mo? Kamay lang. Daliri. Dalawa. Ilan ang mata mo? Gumagana parehas? Gumagana. Nakakita tayo. Ilan ang paa mo? Dalawa. Gumagana. Ilan ang tainga mo? Gumagana. Ibig sabihin, kumpleto kayong lahat. Nakakita na ba kayo ng tao walang braso, walang nakakalamoy? Nakita niya? Nick Wojcik. Doon ako napahiya. Hindi ako marunong lumangoy. Pero yung tao na walang braso, walang nakakalamoy, nakakapag-surfing, nakakapag-soccer, nakakapag-toothbrush. Paano siya nakakapag-toothbrush? Naliligo siya mag-isa. Pag-basketball pa. Nagpa-basketball. Wala. Oo. Mahirap ang buhay. Kapag lagi kang nakatingin at aware ka na mahirap, na nahihirapan ka. Pero walang ibang tutulong sa'yo kundi ikaw. Kami dito, kahit anong gawin namin tulong sa inyo, kung kayo hindi naniniwala sa sarili nyo, wala kami magagawa. Dito na yung naging milyonaryo dahil sa sistema na tinuro sa akin at inulit-ulit kong gawin. Pito, kasama ako, hindi rin ako naniniwala nung una. Alam mo, ang hirap maniwala, pero ang sabi sa akin, pag ginawa mo to, kahit hindi mo naiintindihan yung ibang bagay, pwede ka maging milyonaryo. Ginawa ko lang. Sino ba yung nagturo sa akin? Hindi ko naman kakilala yun. Hindi ko naman kamag-anak. Hindi ko naman kadugo. Hindi ko nga kaano-ano. Pero nagtiwala ako. Nagtiwala ako. Tatanong kita, naniniwala ka ba sa sinasabi ko? Yes. Sino naniniwala sa akin? Naniniwala ka sa akin? Yes! Kung nakaya kong gawin tulungan yung
maging milyonaryo, sa tingin nyo, kaya ko kayong tulungan? Yes. Kung kaya niyong tulungan yung sarili niyo, magiging effective ako. Yun lang yung way ko ng pagte-thank you kay Lord. Bakit? Binigyan niya ako ng chance makakaahon, makaalis Elsa. Oo, araw-araw naglalakad ako. Galing sa bahay, papasok. Nakayuko. Bakit nakayuko? Sana may masipa man lang ang isang daan sa kanya. Totoo hindi? Totoo. Totoo. Totoo yan. Lahat na lang, may nakita kong papel, hahabulin ko pa ano yun. Totoo hindi? Totoo. Wala nga, play money. Sabi ko, Lord, naranasan ko talaga, naglalakad ako, Lord. Sige na, kahit 1,000 lang, 1,000. Bakit? Wala akong pamasahe pa uwi, naglalakad ako. Lord, sino ang katulong mong umasenso? Sarili mo. Sino naniniwala? Alam mo, walang nagkataon lang na nandito ka ngayon. Hindi nagkataon lang na nandito ka. Hindi kita kilala. Walang magdudugtong sa atin, pero nandito ka. Tama. Power of dinala ka dito. Hindi tayo magkakilala. Personally. Pero nandito kayo ngayon. Naging millionaire, hindi ko kilala. Tinulungan. Ay, pag-tandem. Hindi ko kilala. Facebook lang, tandem. Ngayon, gusto ko, naghahanap ako ng katandem. Naghahanap pa ako ng katandem na gustong maging milyonaryo. Naghahanap ako ng katandem. Pag tandem, dalawa tayo. Hindi lang ako. Gusto kitang gawing milyonaryo pero kailangan kita. Para matupad yun. Gusto mo maging katandem ko? Sino gusto maging katandem ko? Tandem? Tandem. Ganito lang ha. Isa lang ang kailangan ko kung gusto mo maging katandem. Katandem ako. Isa lang. Ano? Yun lang ang kukuhanin ko sa'yo. Isa lang ha. Kailangan lang commitment mo. Commitment mo sa pangarap mo. Naniniwala ako na magiging milyonaryo kahit sino. Nandito tayo sa easy eh. Nangyari na eh. Hindi na ako tsamba. Dati nung ako nag-MC, oo, nagdududa pa rin ako baka tsamba. Millionaire na ako, tsamba pa yung isip ko. Kaya tinesting ko, baka sobrang sipag lang ako, kung ano-ano na, baka matalino lang ako, baka silipagan ko lang, baka yung iba hindi kaya. Ano ko sinabi ko, baka. Sumubok ako, torpe, 18 anyos. 19 siya nung nag-join siya. Walang alam sa marketing, hindi marunong magbenta, sinabayan ko, sabay kami. Inamon ko siya 200% ng commitment ko, ibibigay ko sa'yo. Basta ikaw, 100% ng commitment mo. Dapat tandem tayong dalawa. Dalawa lang kami. Wala kaming ibang kasama, dalawa lang kami. Dumami kami ng madami. Naging milyonaryo siya 2 years. Grabe yung commitment niya. Grabe, pati ako na-challenge. Napakatamad kong tao. Kung tamad ka, mas tamad ako. Baka ako yung kaharian ng katamaran eh. Pero kung ito yung chance, maging milyonaryo ako, sisipagan ko dito. Tama rin ako sa ibang bagay. Basta dito, sisipagan ko. Para sa akin to eh. Baka kasi yung taong nagpakilala sa'yo ng negosyo, yung taong pilit na nangungulit sa'yo, yung taong dinala ka dito, paulit-ulit kang pinapapunta dito, paulit-ulit kang pinapabalik. Binigyan mo na siya ng chance, di ba? Itodo mo na kasi hindi siya yun. Ginagamit lang siya ni God para dalhin ka dito. Ginagamit ka lang ni God para dalhin ka dito. So ikaw, may nagko-connect sa atin, stronger force. May nagko-connect sa akin. Isipin mo na lang kung lahat tayo nagtutulungan dito. Kung lahat tayo nagtutulungan, paano tulungan? Kahit hindi tayo magkakapatid, kahit di naniniwala sa'yo sarili mo kamag-anak, tayo, tandem tayo. Open tong office na to, 24 hours a day. Hinihintay ka, magdala ka lang ng guest. Tandem tayo. Ito na yung huling Pasko na kapos ka. Ito na yung huling Pasko. Ito na yung huling Pasko na ikaw mismo pinag-iisipan mo ano ba ang pwede kong iambag. Huling Pasko na to dahil sa next Christmas, kung gagawin mo lang, itotono mo lang yung utak mo na kaya mo din yumaman. Kaya mo din
itotono mo lang, gagawin mo lang yung dapat mong gawin para sa sarili mo. Kung gagawin mo yun, yung next Christmas mo, papapilahin mo lahat ng kapatid mo, kamag-anak mo, pamangkin. Nagawa ko na yun. Dahil dito. Dati ako yung nanghihingi. Meron kaming reunion every January 1 sa Kalimarin mo, Cavite City. Ako yung nakapila. Nakikipila ako para manghingi ng pamasko. Kasi yung uncle ko tsaka tita ko namimigay ng pamasko. Pero last 5 years, 5 taon na ako naman yung kasama dun sa namimigay. Nang dahil sa empowered consumerism. Wow. Iba. Pangarapin mo na ikaw naman someday yung mamimigay. This next Christmas, hindi man kayanin ngayong Pasko na to, na kumita ka ng 200,000-300,000 sa DDC mo. May naging milyonaryo dito isang taon lang. May naging milyonaryo isang taon lang. At alam kong mas kaya mo. Mas kaya mo. Okay lang ba? Isingin mo yung puso mo yan. Isingin mo yung puso mo. Isingin mo. Isingin mo. Yung puso mo na yan, hanggang na, nararamdaman mo. Nararamdaman mo. May tao pag gumanon, hindi nila nararamdaman. Bakit? Barado na yung puso mo. Ikaw hanggang nararamdaman mo yung takip mo. Ibig sabihin, hindi pa tapos ang purpose mo sa mundo. At ang purpose mo sa mundo, hindi mabuhay, magtrabaho, magbayad ng utang, magbayad ng bills, tumanda, mamatay, hindi ganun. Kasi nandito ka na. Ito na yung chance. Huwag mo sayangin. Huwag mo sayangin. Huwag mo dramahan yung sarili mo kasi baguhin mo yung sarili mo. Tuto ka sa positive. Ang kausap mo, baguhin mo manalangin ka. Baguhin mo manalangin ka. Yung totoo panalangin. Kausapin mo siya. Binigay niya na sa'yo yung awa. Nasa iyo na yung gawa. Ito na yung awa. Sinagot niya na yung panalangin para sa'yo. Gawin mo yung part. Humingi ka lang ng lakas ng loob. Lakas ng loob at lakas ng pangangatawan na kaya mong sabayin sa trabaho mo to. Lakas ng pangangatawan. Huwag mong hahayaan na kung hindi mo makuha agad yung mga gusto mo, huwag mong hayaan na ma-hurt ka o pumasok yun sa puso mo. Na magtampo ka, magalit ka, o ano, huwag mo hayaan mangyari. Kasi siya kausap mo eh. Okay? Siya kausap mo. Nakalatag na yung marketing plan. Andyan na yung marketing plan. Sabi ng M-Global, eto na yung marketing plan, gagawin mo na lang. So, ikaw at siya. Ako, kasangkapan lang ako dito. Kami, kasangkapan lang kami. Pero ang katulong mo, gawin yan, ikaw at si God. Okay? Okay? Bigyan mo yung chance. Pikit muna tayo na. Pikit. Pikit. Imagine mo ngayon yung sarili mo, okay? Yung sarili mo, kasama yung mahal mo sa buhay, na nagtatagumpay ka na ngayon. Na eto na, inaani mo na yung matagal mo ng mga tinatanim. Kung nagtatanim ka lang ngayon, nagtatanim ka pa lang ngayon, kailangan i-advance mo na yung vision mo, yung imagination mo na eto na, hawak mo na yung mga pinapangarap mo lang dati. Yung mga dating akala mo hindi mo mahahawakan, hawak-hawak mo na ngayon. Imagine mo, hawak mo na yan. Kung ano man yung pangarap mo, hawak mo na ngayon. Yakap mo na yung pamilya mo, magandang bahay, nakatira kayo sa magandang bahay. Hindi ka na namang problema sa pera. Ito na yung solusyon. Hawak mo na. I-advance mo ngayon. Ngayon, lahat ng sasabihin mo sa isip mo, thank you Lord lang. Thank you Lord, thank you Lord, thank you. Salamat sa mga taong handang tumulong sa akin. Salamat sa binigay mong chance ko rin. Salamat, hindi ko to sasayangin. This year, ito na yung tanim mo. Tanim, panahon ng pagtatanim. Pero 2025, panahon yan ng anihan. Aanihin mo lahat ng mga tinanim mo ngayon. Kung naniniwala ka dyan, say amen. Amen. Amen.
i-release mo yung lahat ng nagpapabigat sa'yo. I-release mo lahat ng duda mo. Release. Alisin mo yan. Pakawalan mo sarili mo. Lahat ng sama ng loob mo. Lahat ng tampo mo. I-release mo yan. Bakit? Maniwala ka sa sarili mo na kaya mo rin. Kung nagawa nila, kaya mo yan. Release. Patawarin mo yung sarili mo sa pagmamatigas mo dati. Hindi ka sumusunod sa upline mo. Pagmamatigas mo na hindi ka naniniwala. Bitawan mo yan kasi bibigat ang buhay mo. Okay? Kung ano yung edad mo ngayon, yung edad mo ngayon, yan mismo ang kailangan mo eksakto. You are at the right timing. Ito, yung tamang moment na aasenso ka at makukuha mo mga pangarap. Okay? Say amen! Amen. Dahil dyan, energy muna tayo. Energy. Yung positive naman tayo, masaya. Energy, okay? Energy. Huwag kang natakot mangarap ha. Mangarap. Dali na. Hey! Okay na. Lawig, hey! Pasko na! Pasko na! Sino ba? Happy birthday! Namatay. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday.